Okay, ano ba yung mga nangyari kanina? Ang ganda naman, di ba? Oo, ba't biglang nagbago? O, ito. Ayan na nga. So, ayan. So, ito yung nangyaring hearing kanina. No? Dumating sila Diskaya, dumating yung Wawaw, dumating yung mga taga DPWH, dumating din yung mga taga COA. Pero, ang hearing kasi kanina, parang nagsimula yata yan na alas 10 ng maga. Tapos natapos yan ng mag-aalas 3 ng hapon. 11, 12, 1, 2, 3. So, mga kulang-kulang 5 oras yung hearing. Kulang-kulang 5 oras. Okay, so, ngayon, masaya ba kayo? Kayo ba ay satisfied doon sa duration? Kasi nung unang araw, bitin. Tapos actually, sobrang bitin nga nung unang araw. Ang dami ngang mga nagko-comment. Magko-comment yung mga, yung mga kolumnista. Nagko-comment yung mga senador na parang nakukulangan sila. Sabi kasi ni Rodante Marcoleta, talagang nagsisimula pa lang siya. So talagang most anticipated itong hearing na ito because darating nga sinubbi na yung mga malalaking contractors. And usually, pag sinubbi na mo sila, you have, meron kang pinanghahawakan against them, kaya mo sila pinatatawag. So kayo ba ay satisfied doon sa mga hawak nila? Sa mga so magbibigay ako ng opinion, maaaring yung opinion ko ay hindi opinion ninyo. Pero gusto ko lang pakinggan ninyo and I hope that you will use your being objective at hear me out. Okay? Kasi para sa akin, okay, in totality, I am not satisfied, I am not happy, and I'm a bit disappointed dito sa mga dito sa nangyari na to. Okay? So itong unang video na ipakikita natin, nag-aaway-away sila. Bakit? Pakinggan ninyo kung bakit, ha? Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Nagagalit. Si Senator Raffy Tulfo. Nagagalit si Senator Raffy. Kasi mukhang tinitipid daw yata siya sa oras. Ayan na nga ang sinasabi ko. The last time na nag-vlog tayo, ang pinag-usapan natin, binabanatan nitong kanyang Kuya Ben, itong committee hearing na ito. Na within the functions naman ng Blue Ribbon Committee. Sabi nga niya, grandstanding lang yan, nagpapa-epal lang yung mga yan. Wala naman silang capacity to file cases. They can only, ang tawag dyan, they can only recommend. It's the ombudsman ang meron talagang kapangyarihan and so on and so on. So binabanatan niya itong committee hearing na ito. And ito naman ngayon, yung kapatid, nagagalit. Dahil bitin na bitin daw yung oras niya. Walang hiya. Medyo conflicting talaga tong mga magkakapatid na to. Kasi yung kuya, parang sinasabi, walang kwenta tong hearing na to. Tapos ito namang isa, parang taing-tain naman na magkaroon ng airtime dito sa hearing na to. Ano ba talaga? Make up your minds, Tulfo Brothers. Itutuloy ba tong hearing na to dahil puro ano lang naman daw to, puro papa grandstanding? O gamitin mo lahat ng oras, Rafi? Ano ba talaga? Sino ba talaga tama sa inyong dalawa? Anyways, nagagalit ngayon ito si Rafi dahil bitin daw yung oras niya. Diretso. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon.
Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair, Ayan na, nagkakaligula ko na. Akala I made ko a po ako yung motion. sunod. Naku po, pati si Risa Ontiveros, umiepal na. Oo, kung lahat sila nag-aaway-away sa oras. Yes, Chairman, Senator I De La have Rosa. a pending motion, Mr. May pending motion pa. Wala na, nagkagulo-gulo na. Chair. Ah. Uh, Oh. and I second the motion. duly Kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ayun ang problema natin. Ayan, re-reactionan ngayon natin yan. Re-reactionan natin ngayon ito. Ano ang nakita nyong mali dito sa hearing na ito? Everybody is cramming. Everyone is cramming. Everyone is only given 5 minutes to interpolate, interrogate, or however you wanna call it. Oo nga, 5 minutes lang. Oo, 5 minutes. Which is para sa akin, kulang na kulang talaga para gisahin mo yung isang tao. Umiinit ka pa lang, wala ka ng oras. No, yun ang problema. Napaka-laking issue kasi nito. Super laki nitong issue na to. Kaya nga nung sinasabi ni Ben Tulfo na wag na yan. Pasa na lang natin sa ombudsman yan para magkaroon ng aksyon. Maganda din naman yun. Kaya lang, maganda rin naman na yung mga Pilipino may natututunan lalong-lalo na dito. Dahil pera ng taong bayan na to at sinasabi ko nga, this is just the tip of the iceberg. Aside from this flood control issue, marami pa pong projects na binibid itong mga punyemas na mga contractor na ito. At itong DPWH, hindi lang po flood control projects, ang saklaw nila madami pa. And etong mga contractors na ito, nakikikontrata din doon sa mga hindi naman nila saklaw. Kumbaga, construction firm sila pero nagkokontrata sila sa Department of Education, laptop, nagkokontrata din sila sa mga health care natin, yung mga equipment, ganyan. Yung mga consumables. Oo, nagbibid din sila sa DOH at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno that they want to put their hands on sa pera ng taong bayan, nagbibid ang mga punyeta na yan. So this is really a big issue na gustong nating marinig. Kaya sabi nga natin kay Ben Tulfo, huwag ka nang ngayipal muna. O, pabayaan mo muna marinig namin to at malaman namin ano ba yung mga hocus-pocus. Although, malinaw naman na pero mas maganda na itong mga senador magisa talaga itong mga involved na mga tao dito. Ang problema natin, mga bossing, you're only given 5 minutes. 5 minutes. So, ang ikli talaga nun, ang dami kasi nila lahat gustong magsalita, mga bossing. So, ano yung nakita nating problema dito? Nangyari nung una, maikli, bitin. Etong pangalawa, maikli, bitin. Anong rason? Ang rason, may gagamit pa nung kwarto. O, diba? Nagtanong ka, ha? O, diba? May gagamit nung kwarto. Sobrang laki nitong issue na to. Pero they had to cut it short kasi may gagamit ng kwarto. Puta, nag-iisang kwarto ba yan? Wala na ba kayong ibang kwartong pwedeng gamitin? Bakit hindi na lang tayo nag-arkila kahit inarkila na natin yung Araneta Coliseum? Total naman, ang laki ng ninanakaw ng mga yan. Singilin na lang natin sa kanila. Mag-arkila tayo ng basketballan. Oo, na-secure natin. Tapos, mag-hearing tayo, unlimited. Yun ang problema eh. Kasi, kaya yung mga senador, hindi nila nabanata ng husto etong mga to. Wala silang halos accomplishments. Ako para sa akin parang halos walang accomplishment etong hearing na ito. Nauwi lang sa pangbababoy, pangbabastos. Panghihiya doon sa mga contractor. Pero napatunayan ba natin? Aside from wawaw yung wawaw na hindi man makasagot kung may ghost project siya o wala dahil mukhang magnanakaw talagang hayop. Bukod dun sa wawaw, wala na. Gusto natin yung Diskaya, sa sobrang yabang niya, gusto natin yung Diskaya
mapatunayan natin dyan na nagnakaw siya sa kaba ng bayan. Yung Wawaw, mukhang na ano na natin, mukhang nakita na natin na magnanakaw talagang hayop na yan. Pero itong Diskaya, mukhang mamaya puntahan natin yan. Pero ang bottom line nitong video na to, bitin, nagtalo-talo sila, nag-aaway-aaway sila. Yung tanong, bitin, hihingi, magbibigay ka ng dalawang tanong. Anong mapapatunayan mo sa dalawang tanong? The bottom line is, itong hearing na to, sobrang bitin. Sana man lang, ang laki-laki nitong issue na to, ang daming mga pwedeng mabisto dito. Sana man lang nag-allocate tayo ng isang buong araw kahit nga 2-3 . Natatandaan ninyo, nung si Pangulong Duterte pumunta dyan sa Senado, ayaw niya pang umuwi kasi gusto niyang matapos kasi sayang ang pera ng taong bayan. Bawat hearing, milyon-milyon yan ang ginagastos natin para sa bawat mga hearing na yan. Papakain tayo dyan, kuryente dyan. Diba? Yung aircon. Lahat, tubig, kung ano-ano man. Malaki ang ginagastos natin dyan. So, mas maganda sana itong hearing na to, mas nakapag-accomplish tayo ng mas marami para sulit naman yung taxpayers' money. Diba? O ngayon, ayaw nga natin yung Quadcom na humahaba Kasi nga, ang haba-haba na ng Quadcom, ang laki-laki na ng nalulugi natin dahil sa ginagastos natin, di ba? Gusto nga natin matapos na kagad dyan. Pero pinahaba nila, may 2.0 pa nga itutuloy pa. So ang hiling ko lang sana dito, hinabaan natin. Oo, hindi ba natatandaan ninyo si Pangulong Duterte? Umupo yan sa Congress 14 hours. 80 anyos na matanda, hindi halos umiihi, hindi kumakain, umiinom lang ng Coke. 14 hours na ginisa ng makabayan, ng mga congressman, 14 na araw. 80 anyos na dating presidente na ang ganda-ganda ng ginawa sa bayan natin. 14 hours. Tapos ito, nagmamadali tayo dahil merong gagamit noong kwarto. Gaano ba ka-importante yung Oo, sige, let's say, importante din naman yun. Pero bakit hindi na lang natin nilagay na lang sa ibang kwarto tapos kung yung a-attend, yung mga nandiyan dyan na a-attend doon, di umattend sila. Pero dahil sa sobrang importante nito at sobrang kaabang-abang to, gusto natin sana talaga mas mahaba yung ating hearing na ito at mas marami sanang tanong yung mga senador na hindi sana sila nagmamadali. Kasi dahil sa ikli nito, dahil sa halos wala silang maitanong dahil sa mga limitadong oras nila, nagmukha silang hindi prepared. Nagmukha silang hindi prepared. Diba? O magtatanong ako isa. O ano. So, nasan ka kahapon? Tapos, anong ginawa mo pagkatapos? O 2 tanong na kagad yun. So, paano mo mahuhuli yung pagsisinungaling ng isang tao kung limitado yung tanong mo? Alam ninyo yun. Tingnan ninyo. Ano pa yung mga tanungin ninyo yung mga sarili ninyo. Siguro naman nagkakaintindihan tayo tungkol sa oras. Bitin talaga. Mas gusto ko pa sana na mas mahaba para sana lahat nagisa natin. Lalong-lalo na yung mga taga-DPWH na halatang-halatang nagsisinungaling. Yung mga taga-COA na hindi ginagawa yung trabaho nila na pag-iimbestiga. Yung sino ba? Yung mga contractor, di ba? Para sana mas nabisto natin kung sino yung mga padrino nila. So wala wala tayong nalaman dito. Di ba? Tinawag natin ngayon itong mga contractor na ito. Tapos pagtawag natin sa mga contractor na may nakulong ba? Meron bang umamin na magnanakaw sila? Wala naman. So yun yung nakikita kong hindi maganda dito. Tinawag nila si Diskaya. Naidiin nila si Diskaya. Meron silang ghost project na ipinakita kay Diskaya na ang gumawa yung kanyang kumpanya. Ang usapan dito ghost project tama? 'Di ba? Dahil ghost project, dahil nagbabaha, dapat nag-focus tayo sa ghost project. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa